Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng bawat tao ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat nating sambahin sa ating katawan para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ng ating sinasamba at iniibig ng higit sa lahat. Sa araw na to, ang topic ko ay End Time. Natural disaster, the punishment of the Holy Spirit. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang ating mundo ngayon na puno na ng kasalanan dahil maraming mga taong tumalikod sa Espiritu Santo at mas naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo na mas iniibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Nawalan sila ng paggalang at pagrespeto sa Espiritu Santo. Hindi nila inibig ang Espiritu Santo dahil mas inibig nila yung mga kayamanan at karangyaan dito sa mundo. Yung kanilang buhay espiritual ay namatay gawa ng kasalanan. Sinabi ni Kristo ng pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, ang katawan ko ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ang Diyos Ama na siyang nagsugo rin kay Kristo ay nananahan sa katawan ng bawat tao. Ang Espiritu Santo ang siyang babalik para maghukom sa kaluluwa ng bawat tao. Kung naging kaisa ka ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo, maliligtas ang kaluluwa mo. At makakapasok ang kaluluwa mo sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Pero kung naging demonyo ka sa Espiritu Santo, binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan, hindi lang dahil sa kalaswan at kamunduhan, kundi minarkahan mo, nilagyan mo ng mga tato, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil mas inibig mo yung mga bagay dito sa mundo. Yung iyong katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay sinisira mo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na narito na tayo sa huling panahon. Honestly, hindi si Kristo ang babalik para maghukom, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Dahil ang may gawa ng ating katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo at hindi si Kristo. Maging yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo, na winasak ng mga bulaang propeta ng saling lahi ni Abraham at tagasunod ni Moises sa krus, dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang sino mang naniniwala sa Kanya ay naniniwala rin sa Ama na nagsugo sa Kanya. At ang sino mang naniniwala kay Kristo, sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay mananahan doon sa mga tao na naniniwala sa Kanya. Ako, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, tinanggap ko ang katotohanan kay Kristo na ang Espiritu Santo ang may gawa ng aking katawan at kaluluwa, so ang sinasamba ko ay ang Espiritu Santo. At bilang tinawag ng Espiritu Santo, ang layunin at mission ko ay magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para ang ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, narito na tayo sa huling panahon, yung mga nagganap na mga lindol sa kung saan-saang lugar, yung naganap na COVID-19 na halos 2 taong mahigit na nagsuffer ang mga tao, pinarusahan ng Espiritu Santo ang tao, namuhay sila sa takot dahil
galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Honestly, yung bawat katawan nating mga tao, templo yan ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng bawat tao ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Noong nagkaroon ng peste ng mga tao, gawa ng COVID-19, honestly, ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos, ang naglagay noon nitong COVID-19 sa ating mundo para ang mga tao ay gisingin ng diwa na may Diyos na may nagmamagawa ng kanilang buhay. Yung mga tao na lumisan na dito sa mundo, na milyong katao kung saan ibang lugar sa buong mundo ang namatay, honestly, binawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nila, kaya sila'y namatay. Bawat katawan ng tao, sinasabi ko sa inyo, templo ng Espiritu Santo. So yung mga namatay na yon, ang kaluluwa nila, bumalik na sa Espiritu Santo at hinukuman na yun ng Espiritu Santo. Tayo na narito pa sa lupa, dadanas pa tayo ng maraming mga pagsubok na magaganap sa ating mundo. Yung mga natural disaster, ang lindol, yung mga wildfire, yung mga bulkan na sumasabog, at kung ano-ano pa yung mga storm, mga hurricane, mga kidlat, kung ano mang mga nakikita nyo sa kalawakan, naririnig yung mga tinig, honestly, darating na ang paghuhukom ng Panginoon, ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos natin na dapat ating sambahin, yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ngayon, kung hindi nyo sasambahin ang Espiritu Santo, hindi kayo magsisisi, hindi kayo magbabalik sa Espiritu Santo, honestly, mamamatay kayo gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo na mas inibig nila ang kanilang sarili, ang pera, ang kayamanan dito sa mundo at mas pinili nilang mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Ngayon, itong nararanasan nating kaguluhan dito sa mundo, yung mga climate change, kagagawan din niya ng mga tao. Dahil maraming mga tao ang sinisira ang kalikasan, ang kagubatan, kinakalbo, ang karagatan, tinatapunan ng mga basura, kaya yung ating mundo, polluted na yan. Naging marumi na. Kaya ngayon, ang mangyayari, nililindol na ngayon ng Panginoon, ng Espiritu Santo, ang lupa, niyayanig niya ang mga bawat katawan, bawat templo ng Espiritu Santo, bawat katawan kasi natin templo yun ng Espiritu Santo, niyayanig na yan ng Espiritu Santo para gisingin ang diwa ng bawat tao na tanggapin nila ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dapat ang Espiritu Santo lang ang sambahin, ibigin at purihin ng higit sa lahat dahil ang Espiritu Santo nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang ating katawan, dito yung nagmula sa lupa. Sa alabok yan, babalik. Yung ating kaluluwa, espiritu yun na nagmula sa Espiritu Santo at sa langit yun nagmula. Yung ating kaluluwa, hindi yan mananahan sa ating katawan ng forever dahil ang ating kaluluwa, espiritu yun at aalis yun sa katawan natin. Kaya tayong mga tao mamamatay at lilisan dito sa mundo. Pero yung ating kaluluwa, babalik ka sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Kung ikaw ay naging tampalasan, hudas, demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, huwag kang umasa na ang kaluluwa mo ay maliligtas at makakapasok sa karya ng Diyos Ama sa langit dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. Tanging yung lang mga sumunod kay Kristo na nagpupuri, sumasampalataya, umiibig, at kinikilala ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama, ang siyang makakapasok sa karya ng Diyos Ama sa langit dahil sila lang yung kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil yung kanilang mga kaluluwa ay nanatiling tapat sa Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Hindi lang sila sa laman, ipinanganak. Ako bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, eto yung mission ko. Sinabi ni Kristo
na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag mo na yung mabuting balita patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. At yun na ang katapusan. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. Yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ako, ang aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo. Tinawag ako ng Espiritu Santo para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng bawat tao sa kanilang katawan. Dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Maraming kasalanan ang ginagawa ang mga tao sa Espiritu Santo. Yung kanilang katawan, binaboy nila sa kamunduan at kalaswaan. Maraming mga tao, nireretoke nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo alinsunod sa kagustuhan nila dahil may pera sila. At dahil gawa ng science, maraming mga pamamaraan para maritoke yung kanilang sarili. Na yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, baguhin nila ayon sa kagustuhan nila. So, naging mayabang na yung mga tao. Yung katawan ng tao, minarkahan nila ng tato. Maraming mga tao nagpapatato dahil sabi nila art daw yun. Pero hindi nila naunawaan na yung katawan natin, sagradong tahanan ng Diyos, tahanan ng ating kaluluwa na pansamantala. Tapos maraming mga tao, yung nangangalunya, kumakabit kung kani-kanino. Maraming mga babae hindi makontento sa kanilang mga asawa, kumakabit. Maraming mga lalaki, ganun din. Hindi ba kontento sa kanilang mga asawa, kumakabit. Ang pangangalunya at pakikiabit ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Pero maraming mga pamilya na dito sa ating mundo, ang ganun ang kanilang trabaho. Ang kumakabit-kabit kung kani-kanino. So ngayon, eto yung nangyayari na sa ating mundo. Galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Ngayon, lulupigin ng Espiritu Santo ang mga taong immoral, mga demonyo na lumalapastangan sa Kanya. Ngayon, kung ikaw'y buhay pa at narito ka pa sa lupa at ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa katawan mo, may chance ka pa para magsisi, mag-repent at humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo at magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero kung ikaw'y mananatili parang hambog, demonyo, na lumalapastangan sa Espiritu Santo, choice mo yan. Pero tatandaan mo na ang katawan mo, templo yan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng buhay mo. So sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa'yo, huwag kang umasa na makakapasok ka sa kaharian ng Diyos Ama dahil yung mga kaluluwang suwail, yung mga demonyo na lumalapastangan sa Kanya, honestly, walang puwang sa langit. Sa impyerno napupunta ang kaluluwa ng mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung mga natural disaster na magaganap na yan, marami pang darating na parusa ang ibibigay ng Espiritu Santo sa mga tao para turuan ng leksyon ng mga tao na magsisi na at magbalik loob sa Kanya. Yung mga taong lumisan dito sa mundo at dahil binawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan, tapos na ang kanilang panahon na binigay ng Espiritu Santo para manatili dito sa lupa. Yung kaluluwa nila babalik na sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Ngayon, yung mga tao na namatay, na mga walang paggalang sa Espiritu Santo, at puros karyabangan at kataasan ng kanilang itinanim dito sa lupa, ang kaluluwa nila ay magsasuffer sa impyerno dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Yung mga tao na may mga mabubuting puso na mga pinatay o namatay, dahil binawin na ng Espiritu Santo dahil hanggang doon lang ang buhay nila, maliligtas ang kaluluwa nila dahil malinis ang kanilang puso. Pero yung mga kaluluwa na naging suwail, sutil sa Espiritu Santo, honestly, walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang kanilang mga ginawa. Yang mga artista na nagpapalit-palit ng asawa, na yung kanilang katawan, tingin nila parang damit, na nagpapalit sila ng damit. Pero yung kanilang katawan, hindi nila naunawaan, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo. At sinabi nga ni Kristo,
Ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang Diyos na may gawa ng buhay natin. Siya yung babalik na sinabi ni Kristo na parang magnanakaw, na walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang, ang Espiritu Santo. Siya ang babalik para bawiin yung buhay na ipiniram sa ating mga tao. Pero pag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, alam mo na ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo ay ang Diyos Ama ni Kristo, ay siya ring Diyos Ama ng iyong kaluluwa. So kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, na sinamba mo ang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang iyong Diyos, maliligtas ka dahil naging kaisa ka ni Kristo sa toong iglesia ng Diyos. Dito sa mundo, marami ding mga relihiyon na nagsulputan, pero lahat sila'y mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Naging kaisa sila ng demonyong si Satanas. Hindi nila itinuturo ang katotohanan ng Espiritu Santo, ang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Sinabi ni Kristo, kapag nakita nyo na to, yung mga nagaganap na to, ibig sabihin, malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ito ni Kristo. Sinabi ni Kristo, sa huling panahon, magkakaroon nga ng mga gera. Ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga peste, magkakaroon ng mga kalamidad, magkakaroon ng mga tagutom. At ang mga tao, mas iibigin ang kanilang sarili at pera. Tapos, sinabi rin ni Kristo, ang mga anak at ang magulang ay maglalaban kasi yung mga anak nagiging bastos na sa magulang. Sinabi ni Kristo na marami nga ang tatalikod sa Diyos, mas iibigin ng mali at gugustuhin nila ang salungatin ang katotohanan dahil gusto nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Honestly, nagkalat ang mga bakla sa buong mundo. Yang same-sex marriage, mga law na gustong gawin ng mga tao dito sa mundo na dapat ay tanggapin sa ating sa komunidad. Pero wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung katawan mo ay bababuyin mo dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na ang lalaki pumatol sa kapwa niya lalaki. Ang babae pumatol sa kapwa niya babae dahil kasuklam-suklam yan sa Espiritu Santo. Honestly, ang mga bakla, ang mga lalaki na pumapatol sa bakla ay mas masahol pa sa hayop. Binigyan kayo ng utak ng Panginoon, pero hindi nyo alam na ang nilikha ng Espiritu Santo ay lalaki at babae lang, at ang lalaki ay para lang sa babae. Ang lalaki na pinagsama mo, hindi yan makakabuo ng isang pamilya. Hindi sila magmumultiply, which is inilagay ko yan dito sa aklat na to. Naririto din yung patungkol sa mga LGBT, patungkol sa mga bakla, sa mga lesbian. Naririto din sa aklat na to dahil yung aking karunungan hindi naggaling sa akin, kundi sa Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang tumawag para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay anak niya. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na siya ring iisang Espiritu at Diyos na nanahan sa katawan ng buong sangkatauhan ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ang higit sa lahat para yung ating kaluluwa ay huwag mamatay gawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay kamatayan. Narito na tayo sa huling panahon. Lulupigin na ng Espiritu Santo ang kasalanan at ang kataas at kayabangan ni Satanas. Yung mga demonyo na naging kaisa ni Satanas, maglalaho sila. Papatayin sila ng Espiritu Santo. Hindi naman nila kayang pigilan ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Ang Espiritu Santo lang ang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. Ako, tinawag ng Espiritu Santo
para magbahagi ng katotohanan, para ibahagi ang ebanghelyo sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Diyos, Ama na nagsugo kay Kristo na siyang babalik para maghukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Honestly ako, binigyan ng karunungan ng Espiritu Santo para ibahagi ko yung katotohanan. Yang mga gera na nagaganap sa ating mundo, kagagawan niya ng tao. Ang mga tao, lumikha ng mga armas na panggera para wasakin mismo ang Mother Earth. So ngayon, itong mga tao, nasa isip nila, hindi ang pag-ibig sa isa't isa, kundi ang nasa puso nila ay ang makipaglaban, maglaban-laban. Honestly, dito sa mundo natin, may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng mabubuti at espiritu ng masasama. Ito na yung tinatawag na Armageddon, labanang espiritual. Ako, dahil isang espiritong mandirigma na sinugo ng Espiritu Santo na nasa panig niya at nasa panig ni Kristo, layunin ko na ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mga antikristo. Yung mga sumasamba sa Ribolto, Santo-Santo, Diyos-Diyosan, mga antikristo kayong lahat na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Tumalikod kayo sa katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, kaya hindi nyo sinasamba ang Espiritu Santo, sa halip ang sinasamba nyo ay mga Ribolto, Santo-Santuhan na mga bulaang propeta na iniidolo nyo. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Maraming mga tao ang gawa ng droga, yung pamilya nawawasak. Kasi maraming pamilya, minsan yung kanilang mga anak, ginagahasa ng kanilang ama, o kaya ng kanyang lolo, o kaya ng tiyo, o kaya ng kanyang mga pinsan. So yung mga inosenteng bata, yung kanilang katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo, binababoy ng mga demonyo dahil hayok sila at uhaw sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Honestly, maraming nasyon ang yung kanilang bansa, yung kanilang leader, minamanipula ng leader ng Amerika dahil pinahayag sa akin ng Panginoon, ng Espiritu Santo, na ang Amerika ang pinakademonyong bansa na pakialamero sa bawat politika ng bawat nasyon. At ang feeling ng Amerika, siya yung the greatest nation dito sa buong mundo. Pero sa paningin ng Espiritu Santo, walang greatest nation dito sa buong mundo, dito sa mundo natin. Ang pinaka-demonyong relihiyon na pinahayag sa akin ng Espiritu Santo ay ang relihiyon ng Romano Katoliko. At ang bansang pinaka-demonyo sa paningin ng Espiritu Santo ay ang bansang Amerika. Yung ating bansa na Maharlika, ang totoong pangalan, sinakop yan ng mga Romano Katoliko na relihiyon, yung mga leaders niyan, at ng Amerika. Ang ating bansa sa history, sinakop ng mga Espanyol, gawa ng relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol dahil tung Judas na hari ng Espanya na si Philip II ang pinaka-protector ng relihiyon ng simbahan ng Romano Katoliko. So, nung panahon nila, itong si Philip II, na siyang hari ng Espanya, nang sinakop nila ang ating bansa, binura nila yung pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na hindi Pilipinas ang pangalan nyo. Ang totoong pangalan ng bansa nyo ay Maharlika. Kailangan yung ibalik ang pangalang Maharlika para kayo ay patawarin ko at ang inyong bansa ay palayain ko. Yan ang kagustuhan ng Espiritu Santo. Yang simbahang Romano Katoliko, kailangang durugin yan. Ipinag-uutos ng Espiritu Santo na yung simbahang Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, yung relihiyong Romano Katoliko, kulto yan ng demonyong si Satanas na sumikil sa kalayan at kapayapaan sa mga tao sa ating bansa. Sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan, which is yon ang katotohanan.
Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan noong unang panahon. Naging sikat ang ating bansa, naging tanyag. Ang ating bansa noong unang panahon ay walang relihiyon. Yung relihiyong Islam ay dinala ng mga taong nakikipagpalit-kalakal sa ating bansa at sa kanila nanggaling ang relihiyong Islam, kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Yan ang pinapahayag ng Espiritu Santo sa akin na dapat kong ibahagi at sabihin para makita at malaman ng tao ang katotohanan. Then, nang dumating ang demonyong si Ferdinand Magellan, na bula ang propeta ng relihiyong Romano-Katoliko na nagdala ng rebulto ng Santo Niño at Santo-Santo at Diyos-Diyosan, namuhay na sa kadiliman ang ating bansa dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko. Then, naglaban ang Amerika at ang Espanya dahil gusto rin ng Amerikang mangamkam ng lupa ng hindi niya lupa. Nasasaad sa banal na kasulatan, sa 10 utos, ipinagbabawal ng Diyos yung ariin mo ang hindi mo pag-aari. Yung ating lupa, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang lumikha ng ating lupa, ng ating bansa. Yung mga tao sa ating bansa, ang Espiritu Santo rin ang nananahan sa katawan ng bawat tao sa ating bansa. Pero nung dumating itong relihiyong Islam at relihiyon ng Romano-Katoliko, nagkagulo, naglaban-laban ng mga tao gawa ng relihiyon na to. Then, nung naglaban ang Espanya at ang Amerika, pagkatapos tayo sa kupin ng Espanya, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano at sinakop din tayo ng mga Amerikano. Ngayon, ito yung gustong ipahayag ng Espiritu Santo. Para maligtas ang ating bansa sa galit ng Espiritu Santo, yung mga ulupong na dumating sa ating bansa, yung mga leaders ng Roman Catholic at ng mga Amerikano, kailangan yung usigin. Tayong mga tao sa ating bansa, kailangan ng tumayo sa ating sariling paa at ipaglaban ng katotohanan na tayo hindi alipin ng mga demonyo, ng mga nasyon at ng mga relihiyon na dumating sa ating bansa na nanakop sa ating bansa. Hindi kinalulugod ng Espiritu Santo na sumamba ka sa rebulto, Santo-Santo at Diyos-Diyosan. Dahil ang Espiritu Santo, ang Diyos na may gawa ng ating buhay, ay siya lang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin sa ating katawan. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Yang mga Amerikano na nanakop sa ating bansa ay mga demonyo na kampon din ni Satanas dahil ang sinasamba ng Amerika ay hindi ang Espiritu Santo kundi ang dolyar. Kaya layunin ng Amerika na manlinlang ng mga bawat nasyon na maging allies niya para magasik ng kaguluhan. Yung nangyayaring gera dyan sa Ukraine at sa Russia, pakanayan ng Amerika. Ang Amerika ang siyang nag-udyo kay Zelensky na kalabanin si Putin at hikayatin ng Amerika na ang mga bawat nasyon ay kumampi sa kanya para pagtulungan si Putin. Yung gera na sinasabi ni Kristo, yan yun. Yung mga nagaganap na kaguluhan ngayon sa ating bansa, saka sa buong mundo, yung mga gera na yan. Yung nagaganap na gera dyan sa Gaza at saka sa Israel, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang Israel, yung mga Israelyano, ang nagpapako at nagpapatay din kay Kristo sa krus dahil hindi na sinamba ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siyang Diyos Ama ni Kristo at hindi nila tinanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Honestly, ang Israel, yung mga Hudyo, ang nagpapatay kay Kristo ay mga antikristo. Ang lupa ng Israel, dudurugin din niya ng Espiritu Santo. Dahil marami siyang mga inosente tao, yung mga bata dyan sa Gaza, ang pinapaghihirap niya. Yung leaders ng Amerika, namumuro yan, papatayin niya ng Espiritu Santo dahil may hawak ng buhay niya, yung Espiritu Santo rin. So, yung mga demonyo na lahat ng leaders dito sa mundo, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Tayong mga tao, wala tayong kakayahan na kalabanin ng Espiritu Santo dahil siya yung may hawak ng buhay natin. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, para kang nakipaglaban sa higante. Hindi mo kayang anuhin yung lumikha sa'yo. Hindi mo kayang talunin ang lumikha sa'yo. Dahil siya yung lumikha sa'yo, siya yung may hawak ng buhay mo. Kaya yung mga, narito na tayo sa huling panahon, yung mga disaster na nangyayari ngayon sa ating mundo, sinasabi ni Kristo, nagaganap, eto na yon. Ang babalik na totoo,
ay ang Espiritu Santo. Mahahayag ang kanyang pangalan na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng buong sangkatauhan para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang kasalanan ay malupig at ang demonyong si Satanas, pati yung mga kampo ng kadiliman na naging kaisa ni Satanas. Honestly, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang ating bansa, ang pangalan ay totoong pangalan ni Maharlika at yun ang lupang hinirang ng Espiritu Santo na inalipin ng mga demonyo na leader ng Roman Catholic na nanakop sa atin at ng mga Amerikano na nanakop din sa ating bansa. Ang Amerika at ang Roman Catholic na relihiyon na nanakop sa ating bansa ay mga ulupong, mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan hindi lang sa ating bansa, maging sa buong mundo. Kabilang ang relihiyon na yan. At yung relihiyon ng Islam, hindi rin yan ikinalulugod ng Espiritu Santo dahil ang Diyos ng relihiyon ng Islam ay mismong ang demonyong si Satanas na siyang Diyos ni Abraham na sinungaling. Si Satanas ay sinungaling at si Abraham ay sinungaling din. Kaya sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo dahil nilalapastangan ng sinungaling ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay ng mga tao. Honestly, si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At ang Espiritu Santo ang pinahayag ko rin na siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Kailangan na ng tao na mag-repent. Itong mundo na to na puno ng kaguluhan, puno ng kasalanan, lulupigin ito ng Espiritu Santo. At babaguhin ng Espiritu Santo ang mundo na to. Gagawin niya muling paraiso. Mawawala yung mga kasamaan at maghahari ang pag-ibig at pagkakaisa. Na ang mga tao ay magbubuklod na ang sasambahin lang ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Yung mga tao na bumababoy sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo tulad ng pangangalunya, pagbebenta ng aliw, yung pagkabit kung kani-kanino, mawawala lahat kayo dahil matatakot kayo sa Espiritu Santo. Dahil pag hindi kayo nagsisi, hindi lang isang beses nyo mararanasan ng kamatayan. Mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at ang inyong kaluluwa itatapon niya ng Espiritu Santo sa impyerno. Dahil mga demonyo kayo na naging kaisa ni Satanas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao sarado ang utak. Hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo ang siyang babalik para maghukom. Dahil ang Espiritu Santo ang kataas-taasang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ang siyang may gawa ng langit at lupa. Ang ating katawan nagmula sa lupa, ang ating kaluluwa nagmula sa langit. Ang ating katawan, ipinanganak yan sa laman ng ating magulang pero sa alabok yan nagmula. Bawat tao nagmula yan sa alabok. Si Adan nagmula yan sa alabok. Ang buhay na tinanggap ni ni Adan at ni Eva ay espiritu ng Panginoon na pinagkaloob ng Espiritu Santo sa kanilang katawan. Pero sinuway ni na Adan at Eva ang Espiritu Santo at nagpasakop sila sa demonyong si Satanas kaya ang mundo natin ay napuno ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Yung pinagbabawal ng Diyos kay Eva at Adan na huwag niyong kakainin ang bunga ng puno na yon o hahawakan dahil mamamatay kayo, ay siyang ginawa ni Adan at Eva, kaya ang ating mundo ay namuhay sa kasalanan, napuno ng kasalanan dahil si Satanas ang naghahari dito sa mundo. Ngayon, lulupigin ng Espiritu Santo ang kaharian ni Satanas at lulupigin ng Espiritu Santo yung mga taong kumakalabat at lumalapastangan sa kanya. Kaya kayong mga tao, makinig kayong mabuti. Ako, tao din, na pinanganak ng aking kaluluwa sa Espiritu. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ay ang Diyos na aking sinasamba na parati kong kasama. So ako, na born again na ako. Ang aking kaluluwa, Espiritu yun. So ako, Espiritong mandirigma na tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Yung mga tao na hindi pa nagbabalik loob sa Espiritu Santo, magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo bago pa man bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na ipinairam sa inyo para kaluluwa nyo ay maligtas dahil papatawarin kayo ng Espiritu Santo. Pero kung kayo nananatili pa rin tulog ang inyong diwa,
Ito nga yung sinabi ni Kristo, di ba? Maging handa dahil ang maging gising dahil ang pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Yung mga natutulog, kapag dumating ang Diyos at natutulog ka, ang iyong kaluluwa, hindi ka maliligtas, maiiwan yung kaluluwa mo. Dahil tulog ang kaluluwa mo dahil hindi mo kilala ng Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay mo. So, hindi magiging handa ang kaluluwa mo sa pagdating ng Diyos Ama. Dahil hindi mo sinamba ang Espiritu Santo, so hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, kaya hindi ka maliligtas. Yung mga tao na sumasamba dyan sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, honestly, ang kaluluwa nyo ay mga zombie. Hindi nyo kilala na ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo, kaya nilapastangan nyo ang Espiritu Santo at ang sinasamba nyo yung mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, nagdala nitong Judas na bulang propeta na si Ferdinand Magellan na naghasik ng kaguluhan sa ating bansa kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Narito na tayo sa huling panahon. Ang mga natural disaster na nagaganap sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil babalik na siya para baguhin yung ating mundo. Lulupigin ng Espiritu Santo ang kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan. Lulupigin ng Espiritu Santo ang kamatayan, yung kasalanan. At ito yung sinasabi ni Kristo na babaguhin ng Diyos ang ating mundo. Yung mundo na to na puno ng kasalanan, mawawala to. Dahil yung mga tao magkakaisa na umibig, sumampalataya at sambahin ay ang Espiritu Santo lang sa kanilang katawan. Kaya yung mga tao, yung mga problema dito patungkol sa climate change, gagawan niya ng solusyon ng Panginoon, ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni Kristo. What is impossible for humans is possible to God. Ang Holy Spirit ang God. Kaya niyang yanigin ang mundo. Kaya niyang pumatay ng milyong katao. Nangyari sa COVID-19, milyong katao ang nalagasan ng buhay kasi binawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nila. Kaya natodas yung mga tao, namatay. Yang mga lindol, yung dagat, yayanigin ng Panginoon ang lupa, magkakaroon ng earthquake, magkakaroon ng tsunami, maraming mga bahay ang mawawasak, maraming mga sasakyan, ng mga maaagos ng tubig, maraming masisira. Honestly, iba kapag nagalit ang Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo, dudurugin talaga ng Espiritu Santo ang demonyong si Satanas. Yung mga tao nananatiling tulog ang inyong diwa, magsisi na kayo. Gumising na kayo sa katotohanan. Tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at sambahin nyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan. Dahil hindi kayo sasantuhin ng Espiritu Santo. Hindi kayo bibigyan ng mercy ng Espiritu Santo kung mananatili kayong demonyo sa Kanya. Parurusahan kayo ng Espiritu Santo. Tayong mga tao dito sa mundo, pare-parehas na ang ating kaluluwa nagmula sa Espiritu Santo. Kapatid mo, magulang mo, asawa mo, kaibigan mo, tiyuhin mo, kamag-anak mo, at lahat ng mga tao dito sa mundo, neighbors mo lang sila dito sa mundo. Kapwa mo lang sila na binigyan din ng buhay ng Espiritu Santo ng pansamantala para manatili dito sa mundo. Kapag na-born again na ang kaluluwa mo, yung mga mahal mo dito sa buhay, magiging kapatid mo lang yun sa Espiritu. Kapatid ni Kristo, sa Espiritu, kapag sinamba mo yung Espiritu Santo at ang Espiritu Santo, kinilala mong Diyos Ama. Pero yung mga kapatid mo, magulang mo, lahat ng mga kakilala mo dito, kung hindi nila sasambahin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, hindi mo sila magiging kapatid sa Espiritu. Hindi rin sila magiging kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil hindi pinanganak ang kanilang kaluluwa sa Espiritu. Sinabi nga ni Kristo, walang makakapasok sa karya ng Diyos Ama kung hindi kay pinanganak sa Espiritu. Kailangan mong muling ipanganak sa Espiritu para maging kay sa Kanya at para makapasok ang iyong kaluluwa sa langit. Ako, pinanganak na ang kaluluwa sa Espiritu.
Tinanggap ko ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya hinihikayat ko rin ang mga tao na magsisi na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo habang may panahon pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!